mula sa Kaldiliman tungo sa Kalinaga. Ako po si Arnold Salcedo alias Noynoy. Sa edad po ng 14 years old, nasangkot po ako sa masamang barkada at nakagawa po kaming hindi inaasahan na krimen. At nakulong po ako sa San Fernando City Jail. At nailipat po ako noong 1995, March 17, sa Muntinlupa. At doon ko po naranasan ang masamang pagsubok. Doon ko naranasan yung riot, gulo at bisyo. At doon ko nakita yung laman ng mundo. Lumipas ang ilang taon, napansin po ng Bureau of Correction ang aking paugali. Ginawa po ako siyang mayores sa Muntinlupa sa mga katulad kong preso. Akala ko doon na ang magandang buhay. Hindi pala, nandun pala yung bisyo, alak, sugal, babae, marijuana at mga pinapanood na hindi maganda na pinababayad ko sa aking kapwa preso. Ginawa ko po itong business. Habang tumatagal, hindi ko alam na patuloy ako nababaon sa kasalanan na parang isang impyerno. At sa liwanag ng buhay, ay nakilala po kaming isang missionary. Ang pangalan niya po ay Mami Oga Robinson. Ang ministry po nila ay makakayag ng salita ng Diyos. At doon ko nakilala ang salita ng Diyos para sa Kanya. Siya po yung naging blessing po sa akin. Pinakilala niya po ang Panginoon bilang tagapagligtas ng aking buhay. Sa taon 2002, sinuko ko ang aking masamang pangugali. Yung bisyo, sugal, alak. Doon na nagpatuloy ang buhay kong Kristiyano. At sa taon 2005, lumaya ako at sasabi kong paglaya, naglakad ako hanggang San Fernando, hanggang sa Ascomo. Tila hindi ko naramdaman ang aking kapaguran. At sa aking paglaya, naganap ako ng isang simbahan. Natagpuan ko yung Ascomo Christian Fellowship at doon ko nakilala yung ama sa pananampalataya. At si Mang Greg, si Mang Vic at si Mang Ed. At ang sabi ni Mang Greg, dito ka na lang tumira, Noy. At ang sinabi ko sa kanya, doon na lang po sa ilalim ng kamatsilis. At nakapaghiram ako ng lote kay Ninang Eli. Doon po ako nakapagtayo ng barong-baro. At doon na nagsimula ang aking paghanap ng trabaho. Doon ako nakakita ng trabaho sa Green Farm. At doon po yung naging boss ko si Ma'am Salangad. At ang nakipag-alaga po ako ng baka kay Ma'am Vic at saka kay Ate Joy. Ako yung nag-aalaga ng 13 baka at patuloy ang aking pamumulat at pagtapon ng mga pasuro nila at kanilang kalakal. Nagsimula po ako sa isang sako at nangarap pa po ako ng magkaroon ng tri-bike. At sa araw-araw na buhay ko, niyaya po ako ni Mang Greg na magseguro. At nangarap po ako na magkaroon ng sariling pamilya at hindi po ako binugo ng Panginoon. Tinupad niyo naman po yun. At sa buwan ng Agosto, doon ko po nakilala ang pangalan na Yang Yang. At sa madaling kwento, kinasal po kami ng 2008, November 8 ni Pastor Ezra Pacliban. At doon nagsimula yung magkaroon kami ng 3 anak. At dahil dito, lalo po akong napalapit sa ating Panginoon. At nagpatuloy yung pamumulot ko ng kalakal at sa Delistis. Nag-aango ako ng paninda. At doon na po namin naranasan yung isang piles sa mag-apon. At sa budget po ng aking asawa sa 50 pesos. At kung wala po kaming makain, umingi po kami ng tutong kay Apo Lydia. Kaya ginagawa ko pong hamburger to. May kanin na ako, may ulam na. At dumating po yung panahon na nagsesegrot na po ako kay Kuya Randy. At sa madaling panahon, kinuha na po ako ng maging G12 leader po ng aking pastor, si Pastor Ezra. Lalo po akong tumatag yung pagpupunta po namin sa mentoring at saka sa pag-i-EGR po. At hindi po ako nakakaintindi po ng English. Kinaya ko po to dahil sa Diyos. Nangarap din po ako na magkaroon ng motor. Nagkaroon nga po ako ng motor na Rusi. At nangarap din po ako ng malaking junction. At kasama ko po si Apo Lydia na nangarap na magkaroon ng sariling junction. At mayroon po nakapagsabi sa akin na mayroon pong lote si Doc Richard sa Del Carmen. At nagpatulong po ako kay Ninong Bong na asawa ni Ninang Lisa. At sa tulong ng Panginoon, pumayag naman po si Doc Richard.
Nagsimula po na August 17, 2016. Nakapag-ipon po ng aking asawa doon sa malapit po doon sa lupa ni Doc Richard na hulugan. At unti-unti po na namin naranasan yung pagpapala ng Diyos. At patuloy kong pinangahawakan ng biyaya ng Panginoon. At dati po ang aking tirahan ay barong-barong. Ngayon po ay second floor na at with aircon pa po ngayon. At dati po tinatawag po ako ni Pastor na nakayoko. Ngayon po ay nakatingala na po. Joke lang po yun. Kaya mga kapatid, wag po kayong mainip kung ano pong ginawa ng Diyos sa akin. Magagawa rin po nila sa inyo. At lagi lang po tayong magdasal kung ano po yung mayroon ako. Pagkakalad din ng Diyos sa inyo. At ang favorite verse ko po ay magalak kayo lagi. Inuulit ko, magalak kayo lagi. At ang salitang God is good all the time. At lubos na nagpapasalamat una sa Panginoon at pangalawa sa pamilya at sa buong SCF. Kayo ang naging sentro ng aking buhay. God bless all family.